Si Gabimaru ay naging pinakamalakas na ninja sa edad na 16. Ang kanyang mga kasanayan at malamig na hitsura ay ginawa siyang halos walang kamatayan. Ngunit isang araw, ipinagkanulo siya ng kanyang mga kasama at nahuli na nagresulta sa parusang kamatayan. Pinili nilang tapusin ito sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang ulo. Itinaas ng berdugo ang talim, nagtatanong tungkol sa kanyang mga huling salita, ngunit wala siya. Ang berdugo ay malakas na umuugoy, ngunit walang nangyari. Patuloy siyang sinusubukan, ngunit ang talim ay nahati bago makahiwa sa liig ni Gabimaru. Hindi makapaniwala ang lahat. Naiisip lang ni Gabimaru kung bakit hindi siya mamatay. Mamaya, binisita siya ni Sagi, isang inspektor na gustong maunawaan ang kanyang buhay at bakit hindi siya kayang patayin ng talim. Pinag-uusapan nila ang kanyang nakaraan at angkan. Gusto niyang malaman kung hindi siya namatay dahil mahal niya ang buhay. Pero si Gabimaru ay walang attachment. Galing siya sa ninja clan na tinuturuan pumatay mula pagkasilang. Dumadaan sila sa masakit na pagsasanay. Ang mga nabubuhay ay nagkakaroon ng superhuman na katawan. Naging curious siya at tinanong kung pwede niyang ipakita ang ninjutsu, pero tumanggi siya. Kinabukasan, nagpa siya silang gumamit ng ibang paraan ng pagpapatupad. Nasusunog sa tulos, ang apoy ay magdudulot ng matinding sakit, sisira sa balat, kalamnan at buto. Pero buhay pa rin si Gabimaru, halos walang sugat. Tinanong ni Sagi kung lumalaban siya, pero hindi. Ang kanilang mga pagtatangka ay pilay. Sinisikap niyang intindihin ang nakaraan, nagtatanong tungkol sa pamilya. Sinabi niyang pinatay ng pinuno ng angkan ang kanyang mga magulang noong siya ay sanggol pa. Pero di niya alam kung bakit at wala siyang pakialam. Nang tanungin tungkol sa mga pangarap, wala siya. Pumatay lang siya ng tao at natapos ang misyon bilang ninja. Wala siyang nakikitang halaga sa buhay. Lumaki siyang natutong pumatay ng walang emosyon. Tinanong ni Sagi kung paano siya nahuli at bakit. Ipinaliwanag niya na sinubukan niyang ihinto ang pagiging ninja at pumayag ang pinuno kung matapos niya ang huling misyon. Pero iyon ay bitag para ipagkanulo siya. Pagkatapos ng ilang mga nabigong pagtatangka, nagpa siya silang gamitin ang pinakamalupit na paraan. Hihilahin siya gamit ang mga lubid at mga toro. Iunat ang mga lubid hanggang sa kanilang pinakamataas na punto. Hinila pabalik ang mga hayop at bumagsak sila sa harap ni Gabimaru. Ngunit muli, nabigo silang patayin siya. Walang makapaniwala, pati siya. Bakit walang gumagana sa kanya? Bakit hindi na lang siya mamatay? Doon napansin ni Sagi ang kakaiba. Si Gabimaru ay walang kagustuhang mabuhay, pero sinubukan niyang umalis sa angkan. Paano niya ninais umalis sa angkan na walang pangarap? Siya ang pinakamalakas sa angkan, kaya pinakasalan niya ang anak ng pinuno. Pero ang pagpapakasal sa kanya ay isang bangungot. Kabaligtaran siya sa kanya. Walang pakialam at walang muwang. Hindi siya mukhang tao sa angkan nila. Binaligtad niya ang buhay niya at hindi kayang mahalin siya. Pinipigilan siya tuwing umuuwi para tanggalin ang sapatos niya, pinipilit magdasal, magpasalamat sa pagkain at sa buhay. Para sa kanya, nabubuhay siya sa bangungot. Alam niya na kung patuloy siyang maninirahan sa kanya, mawawala ang pagiging malamig niya at mabibigo siya sa mga misyon. Kaya't nagpa siya siyang hilingin sa pinuno ng angkan na umalis. Tinanggap ng pinuno, ngunit kailangang gawin ni Gabimaru ang isang huling misyon. Doon siya nahuli sa bitag. Napagtaksilan siya at napagtanto na hindi siya makakatakas dahil mahahanap siya. Kaya sumuko siya at tinanggap ang kapalaran. Kinagabihan, nilapitan si Sagi ng gwardiya. Sinabi sa kanya na huwag lumapit kay Gabimaru dahil delikado siya. Siya ay halimaw na pumatay sa 20 lalaki nang arestuhin siya. May tsismis na ang bawat ninja sa kanyang angkan ay immortal dahil sa elixir ng buhay. Nagulat siya sa elixir pero nagduda si Gabimaru. Inangkin niyang siya ay walang laman. Isang taong di nagluluha o dugo. May gustong pumatay. Pero nanlaban siya nang hulihin siya at alam niyang nilalabanan niya ang mga pagtatangka sa pagpatay. Kasabay nito, nag-isip si Gabimaru. Bakit nga ba siya lumalaban? Nang malapit na siyang pugutan ng ulo, binasag niya ang talim. Sinubukan siyang sunugin, pero nabuhay pa rin siya. Nang paghiwalayin siya, hinila niya pabalik ang mga hayop. Mayroong bagay sa loob niya na nagpapagana sa kanyang kakayahan para hindi mamatay. Sinabi niya na bukas ang huling araw niya. Binuhusan siya ng kumukulong mantika, sinusunog ang katawan niya. Pero umalis siya ng walang sugat. Nanlaki ang mata niya, hindi makapaniwala. Bakit hindi siya namatay? Bakit siya lumalaban?
wala na raw siyang laman. Ano ang pinagsisisihan niya? Sapat na ang investigador. Alam na niya ang sagot. Dinala siya ng mga gwardiya sa ilalim ng lupa kung saan nakilala niya si Sagi. Pero this time may katana na siya sa tabi niya. Siya ay isang decapitator mula sa Asimon clan. Nagulat si Gabemara nang makilala siya kaagad. Ang clan ay sikat sa pagiging pinakamahusay na tagapagpatupad. Naramdaman ni Dabumaru na madali nitong mapuputol ang ulo niya at kinikilala siya bilang tunay. Nagsimula siyang magpanik at pinutol ang posas niya. Sa isang iglap, lumitaw si Sagi sa likod niya at iniswing ang espada niya. Umiwas siya sa instinct at muling lumapit. Muli siyang umiwas at napagtanto niyang ayaw mamatay. Ipinaliwanag niyang nagsisinungaling siya sa sarili. Sinabi niyang tinanggap niya ang kamatayan pero may dahilan siyang mabuhay. Ang kanyang asawa. Sinabi niyang galit siya pero hindi. Minsan siyang walang laman pero binago siya ng asawa. Sinabi niya ang mga kinaiinisan niya sa asawa pero iyon ang pinahahalagahan niya. Nagalit siya at inaatake. Ang nag-aapoy niyang mga mata ay nagpapatunay kay Sagi na tama siya. Sumigaw siya upang tumahimik at sinisingil, sinasabing siya ay guwang. Ngunit ang alaala ng kanyang asawa ay nagsasabi na siya ay walang laman. Siya lang ang naniwala na mabait siya at hindi mamamatay tao. Hindi siya naniwala, pero ipinaliwanag na alam niya ito dahil siya lang ang tumitig sa mukha nito. Sa kanilang angkan, ang babae ay dapat magbunga ng tagapagmana. Pero gusto niyang maging normal. Sinunog ng ama ang mukha niya para mawala ang karapatan. Pero hindi siya sumuko sa pangarap na normal na buhay kasama siya. Hindi siya kumbinsido. Hinalikan siya nito, nagpablush, at napagtanto niyang hindi siya walang laman. Bumalik sa laban. Iniswing niya ang espada, sumisigaw na siya ay halimaw. Iniisip niya paano siya napunta dito. Umuuwi siyang puno ng dugo at sugat. Inalagaan niya ito ng may ngiti. Nagpasya siyang magbago. She deserved better. Binalak niyang tumigil sa pagiging ninja at mamuhay ng normal. Ngunit siya ay pinagtaksilan. Napagtanto niyang nabubuhay siya sa isang panaginip at iyon ay imposibleng magkatotoo. Inilabas ni Sagi ang isang pardon scroll mula sa shogun. Ipinahayag na patatawarin ang kanyang mga krimen at mapoprotektahan sila ng kanyang asawa. Ngunit kailangan niyang tapusin ang isang misyon. Maglakbay siya sa isang mystical na isla at makipagkumpetensya sa ibang mga kriminal para sa elixir ng buhay. Nagulat si Gabamaru. Ipinaliwanag niya, nagpadala ang shogun ng 5 search party sa isla, ngunit walang nakabalik na buhay. Ang bumalik lang ay ang kanilang mga bangkay na naging bulaklak. Lalo pang nahumaling ang shogun sa paghahanap ng elixir ng buhay. Nagpadala siya ng mga bihasang kriminal na hinatulan ng kamatayan sa isla. Ang makakakuha ng elixir ay mapapatawad sa lahat ng kasalanan. Nagkwento siya tungkol sa asawa niya. Ligtas siya, ngunit nagbukod ng sarili, naghihintay na bumalik siya. Tinanong siya ni Sagi ano ang gagawin niya. Pumunta siya sa misyong ito upang makasama muli ang asawa o mamatay. Ang mga mahistrado, nadidismaya, ay pumasok, sinasabing kukunin nila ang kanilang mga ulo. Naalala ni Gabamaru ang ngiti ng asawa at nagpasya. Bumagsak ang luha sa kanyang mukha at tinanong niya si Sugi kung nais pa nitong makita ang kanyang ninjutsu. Sa susunod na segundo, natakpan ng apoy ang kanyang katawan, nasusunog lahat. Pagkatapos tumalon mula sa mga nasusunog na bangkay, sinabi ni Gabemaris na mahahanap niya ang elixir at ipinangako sa sarili na mabubuhay siya at babalik sa kanyang asawa. Ipaalam sa akin sa mga komento kung gusto mong ipagpatuloy ko ang serye. Kung nasiyahan ka, i-like at mag-subscribe para sa higit pang mga video. Salamat sa panonood.